You guys hear that? Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Whistle. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang basketball game sa high school. Makikita na natatalo na ang Wolves laban sa Stalkers. Sa sandaling iyon, may natitira pang 44 seconds. Sinabi ng Coach KD, isa sa mga player, na kunin ang bola at ipasa ito kay Mason, ang kanilang shooter, para makuha ang ilang puntos na kailangan nila upang manalo. Sinunod ng team ang estratehiyang ito at di nagtagal nakakuha si Mason ng 2 puntos. Ngunit na-distract siya nang makita ang isang lalaking sunog ang katawan sa gitna ng audience. Nagpatuloy ang laro at muling ipinasa ni Dean ang bola kay Mason. Ibinato niya ito sa huling segundo at natakot siya nang makita ang lalaki nang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Pilit siyang inaabot gamit ang maitim nitong kamay. Sa sandaling iyon, na-shoot naman ang bola para sa huling puntos at nanalo ang Wolves. Dahil dito, pinalibutan si Mason ng kanyang mga kakampi at nag-celebrate. Ngunit sa sobrang takot, tumakbo si Mason papunta sa locker room at napansin din niya ang mga balahibong tumayo sa kanyang braso habang binubuksan ang kanyang locker. Inilabas niya ang kanyang mga gamit hanggang sa ibang kakaibang artifact na lamang ang natira. Narinig niya ang isang boses na bumubulong sa kanyang pangalan. Pagkatapos, naghanap si Mason ng isang mabigat na bagay. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang lalaking sunog ang katawan at nakiusap naman si Mason na bigyan pa siya ng oras bago niya pinukpok ang artifact, dahilan upang madurog ito ng pira-piraso. Pagkatapos, tumingin siya sa pinto at nakahinga ng maluwag nang makita ang kanyang mga ka-teammate na pumasok. Ilang sandali pa, habang naliligo, nakarinig si Mason ng ingay at tumingin siya sa ibaba. Natuklasan niya ang maitim na usok sa ilalim ng kanyang mga paa. Paglingon niya, sinunggaban siya ng lalaking sunog ang katawan sa leeg at pinasok ang kamay nito sa kanyang lalamunan upang sunugin siya. Nang marinig ng kanyang kakampi ang kanyang mga sigaw, agad silang tumakbo papunta sa shower at natagpuan si Mason na nasusunog hanggang sa mamatay. Lumipat ang eksena sa 6 na buwan ang nakalipas. Makikilala natin si Chris na lumipat ng bahay sa kanyang pinsan. Habang nagdodrawing sa may bintana, bigla siyang natulala at napatingin sa lupa. Tila may mga madidilim na kaisipan na pumapasok sa kanyang isip. Mabuti na lang at naputol ito nang lapitan siya ng kanyang pinsan na si RE na nag-alok na tulungan siyang mag-unpack. Sa paaralan, inilibot ni RE si Chris at nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Ellie. Ibinigay naman sa kanya ang isang locker na may nakasulat na horse at pinaliwanag ni RE na iyon ang palayaw ni Mason. Sa sandaling iyon, biglang pinalibutan sila ni Dean at ng grupo nito at sinabing hindi dapat gamitin ni Chris ang locker bilang paggalang. Sumingit naman ang nobya ni Dean na si Grace at sinabi na napakaluma na ng paaralang iyon kaya halos lahat ng locker ay pag-aari na ng mga taong patay na. Nalaman naman ni Dean na si Chris ay bagong estudyante at sinabi niya na may narinig siyang chismis na kalalabas lang nito sa rehab matapos nitong patayin ang sarili niyang ama. Naputol siya nang sitahin siya ni Ellie dahil sa kanyang kalupitan, ngunit nagpatuloy pa rin si Dean sa pang-aasar kay Chris kaya sinipa siya nito sa maselang bahagi ng katawan. Dahil sa gulong nangyari sa hallway, dumating ang guro na si Mr. Craven at napagdesisyonan niya na bigyan ng detention sina Chris, Dean, Grace at RE. Nang subukan naman ni Ellie na ipagtanggol si Chris, nadamay din siya at nabigyan ng detention. Pagkatapos, sinubukan ni Ellie na makipagkaibigan kay Chris, ngunit sinabi ni Chris na hindi niya kailangan ang tulong nito. Pagkaalis ni Ellie, binuksan ni Chris ang locker at natuklasan niya na puno ito ng gamit ni Mason, kabilang na ang misteryosong artifact. Nang makarinig siya ng mga bulong, nagpasya siyang buksan ito at narinig ang isang kakaibang sipol. Nang iaangat niya na ito upang hipan, tumunog ang bell kaya umalis siya papunta sa klase. Kinahaponan na late si Chris sa pagdating sa detention. Nang ilapag niya ang kanyang bag sa mesa, gumulong palabas ang artifact at ang whistle. Inakala ni Dean na isa itong pipe at isinumbong ito kay Mr. Craven na sinuri naman ang sipol. Sinabi niya na isa itong uri ng instrumentong pangmusika at natukoy niya ang mga nakaukit na simbolo sa ibaba nito na ito ay mula sa kulturang Mayan.
Binasa ni Craven ang mga simbolo habang isinulat naman ni Grace ang mga ito sa isang translation website at nalaman nila ang ibig sabihin ay tawagin ng mga patay. Dahil naengganyo sa posibleng halagang pangkasaysayan nito, inanunsyo ni Craven na kukunin niya ang artifacts at ipinaliwanag na nahanap ito ni Chris sa locker na pag-aari ng paaralan. Pinayagan din niya na makauwi ng maaga ang mga estudyante, ngunit kailangan nilang gumawa ng essay tungkol sa sinaunang Mesoamerica bilang kapalit. Pagkaalis ng mga bata, naghanap si Craven ng impormasyon tungkol sa mga antigong bagay sa online at napatunayang napakamahal ng mga ito. Handa na sana niyang ibenta ang whistle nang makarinig siya ng mga bulong na tumatawag sa kanyang pangalan na nagudyok sa kanya na hipan ito. Ginawa naman ito ni Craven at biglang nagkaroon ng bitak ang bintana. Labis siyang nabalisa sa nangyari kaya ibinaba niya ang whistle at kinumpirma ang bentahan sa website bago umalis ng silid-aralan. Sa labas, inimbitahan ni Grace ang lahat sa isang pagtitipon. Pagkaalis ng iba, sinabi ni RE kay Chris na hindi nito kasalanan ang nangyari sa kanyang ama, ngunit ayaw pa rin itong pag-usapan ni Chris. Sa sandaling iyon, naalala ni RE na may nakalimutan siya at dali-dali siyang bumalik sa silid-aralan. Natagpuan niya ang laptop ni Craven na nakabukas pa rin. Pagkatapos ay nakita niya ang website na may presyo ng mga antigong bagay na nagbigay sa kanya ng ideya. Samantala, nilapitan si Chris ni Noah na ipinakilala ang sarili bilang isang youth pastor. Inanyayahan niya ito na pumunta sa simbahan habang sinusubukang ibenta sa kanya ang happy powder at nag-alok pa ng pa-welcome sample. Sa sandaling iyon, bumalik si RE at pinalayo si Noah mula sa kanyang pinsan, ngunit madali siyang nasaktan nito at itinapon si RE sa ibabaw ng isang kotse bago ito naglabas ng kutsilyo. Matapos magsalita tungkol sa Diyos, ipinangako nito kay Chris na palagi siyang nandyan kung kakailanganin, saka ito umalis. Sinabi naman ni RE na nagbebenta si Noah ng illegal na droga sa mga kabataang pumupunta sa kanyang simbahan at 1 taon na ang nakalipas, isang bata ang namatay dahil sa overdose. Samantala, ng gabing iyon, natuklasan ni Craven na wala na ang laman ng artifact. Hinanap niya ang whistle sa lahat ng sulok ngunit wala siyang natagpuan. Bigla naman siyang nakarinig ng ingay at inisip na janitor lamang iyon. Ngunit pagpasok niya sa koridor, nakita niya ang isang kakaibang anyo na nakatayo sa dilim. Biglang natigilan si Craven nang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Ngunit ito pala ay ang janitor lamang. Wala na ang misteryosong anyo kaya inisip ni Craven na baka ini-imagine lamang niya iyon. Bumalik siya sa silid-aralan at napansin niya na nakikita niya ang kanyang hininga. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang na may kakaibang tila likido na lumalabas sa kanyang bibig. Tinusok siya ng nilalang gamit ang parehong mga kamay, piniga ang kanyang mga baga hanggang sa siya ay mamatay. Dumaan naman ang janitor sa pintuan ngunit wala itong napansin. Lumitaw din ang parehong likidong tubig sa bibig ni Craven bago bumagsak. Samantala, sa bahay ni Grace, inamin ni RE na ninakaw niya ang whistle. Tumanggi naman si Chris na makihalo sa grupo, ngunit hindi niya napigilang titigan si Ellie na sa mga sandaling iyon ay nag-i-inject ng gamot sa kanyang binti para sa kanyang diabetes. Sinubukan namang mag-spy ni Timmy, kapatid ni Grace, sa kanilang party, ngunit pinapunta siya ng kanyang ate sa kanyang kwarto. Nang ipahayag ni Chris na aalis na siya, sinubukan siyang kumbinsihin ni Ellie na manatili muna. Sa sandaling iyon, hinamon ni din si Grace na hipan ng whistle. Nang gawin niya ito, tinakpan ng lahat ang kanilang mga tainga dahil sa masakit na tunog nito na umalingaw-ngaw ng ilang segundo. Nang matapos, sinabi ni din sa lahat na manahimik dahil may naririnig pa siyang iba. Ngunit ito pala ay dahilan lang niya para maglabas ng masamang amoy. Pagkatapos, umalis si Chris. Sinundan naman siya ni Ellie upang anyayahan sa Harvest Festival at sinabi nito na magiging masaya kung pupunta siya. Nang pumayag si Chris, umalis si Ellie. Pagkatapos, tinanong ni Chris si RE kung gusto ba ni Ellie ng lalaki o babae, ngunit wala itong ideya. Sa bahay, paulit-ulit na iniisip ni Chris kung ano ang ipapadala niyang text kay Ellie, ngunit wala siyang maisip na mensahe. Sa oras na iyon,
Bigla siyang nakakita ng isang tao na nakatayo sa puno sa labas ng kanyang bintana at labis siyang natakot hanggang sa magulat siya nang pumasok si RE sa silid. Nang muli siyang tumingin sa puno, wala na ang anino. Bigla namang tumunog ang kanyang telepono dahil sa text mula kay Ellie at nataranta si Chris dahil napagtanto niya na aksidenteng nakapagpadala siya ng flirty message. Mukhang nagustuhan naman ito ni Ellie kaya kinuha ni RE ang telepono at nagpadala ng cute na sagot para tulungan ang kanyang pinsan. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Samantala, matapos umalis ni Dean, nagsimula namang gumawa si Grace ng kanyang essay. Patuloy niyang naririnig ang mga ingay at may bumubulong ng kanyang pangalan. Ngunit inisip niya na prank lang iyon ni Timmy. Nang makita niya na namatay ang ilaw sa kwarto ng kanyang kapatid, napagtanto niya na hindi ito ang pinagmumulan ng mga ingay. Bigla, may isang nakakatakot na nilalang na tumakbo sa kanyang likod at muling narinig ang kanyang pangalan na binubulong. Sinundan niya ang ingay at tinignan sa likod ng mga kasangkapan, ngunit wala siyang nakita. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na kamay ang humawak sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya si Timmy. Napansin naman ni Chris na masyado itong malayo para hawakan siya. Kinabukasan, tinipon ng prinsipal ang mga estudyante para sa isang assembly at ipinaalam ang pagkamatay ni Craven at sinabing sanhi ito ng lung cancer. Napansin naman ni Ellie ang isang babae sa harap niya na nanginginig at bigla nitong nabali ang kanyang liig. Pagkatapos, iniikot ng babae ang ulo upang ipakita ang kanyang nakakatakot na mukha at binubulong ang pangalan ni Ellie. Sa sandaling iyon, iniabot ni Grace ang whistle kay Chris at bigla na lamang nawala ang nakakatakot na babae. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Ellie at Chris sa bahay ni Mason dahil iniisip nila na maaaring pag-aari ng pamilya ang whistle. Kumatok sila sa pinto, ngunit natagpuan nila itong bukas na. Pumasok sila at nakarinig ng lumang musika habang napansin ang maraming antigong bagay na nakadisplay sa bahay. Bigla namang lumitaw ang lola ni Mason na si Ivy sa kanilang likuran at hindi man lang ito bumati. Kinuwento nito na naiinis siya sa bangko dahil kinukuha nito ang kanyang bahay. Ipinaliwanag niya na naglakbay siya sa iba't ibang bansa para kolektahin ang kanyang mga antigong bagay at pinag-aralan kung paano nakikitungo sa kamatayan ang iba't ibang kultura. Sa isang mesa, nakita nila ang maraming bote ng gamot. Nang subukan ni Chris na ibigay ang whistle at sabihin na nahanap ito sa locker ni Mason, sinabi ni Ivy na ito mismo ang nakahanap sa kanya tulad ng nangyari kay Mason at sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas, nakuha ni Ivy ang whistle sa isang back alley sa Guatemala. Mula noon, pinatay nito ang kanyang anak na babae, ang kanyang manugang at ang kanyang apo. Ang eksaktong pagsasalin ng mga ukit sa whistle ay summon your death o tawagin ang iyong kamatayan. Kapag ipinanganak ang isang tao, ipinanganak din ang kanilang kamatayan at dumarating ang kamatayan ng bawat isa sa nakatakdang oras. Ngunit kapag may nakarinig ng whistle, maagang dumarating ang kanilang kamatayan at inilalagay ang katawan sa estado ng orihinal na nakatakdang kamatayan. Kaya ibinigay ni Ivy ang whistle pabalik kay Chris at sinabing hindi niya dapat ito kinuha. Nang gabing iyon, pinasok ng dalawa ang record room ng hospital. Inamin ni Ellie na kakaiba ang pagkamatay ni Mason dahil nasunog ito sa shower, ngunit sinisi pa rin ito sa gas leak. Sinuri nila ang kanyang file at nalaman na nakilala ito sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin dahil sa sobrang sunog ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, may pumasok sa silid kaya nagtago ang mga babae sa likod ng mga kabinet. Nahulog naman ang mga documents ni Mason at nakakuha si Chris ng isa sa mga ito. Binasa niya ang structures ng mga buto sa katawan nito na nagpapakita na ito ay nasa late 40s na tugma sa impormasyon na ibinahagi ni Ivy. Ibig sabihin, nakatakda si Mason na mamatay sa edad na 40 dahil sa gas leak. At si Craven naman ay nakatakda na magkaroon ng cancer sa ibang pagkakataon. Naisip ng dalawa na kailangan nilang balaan ng iba kaya palihim silang lumabas bago pa sila makita ng empleyado.
Sa Harvest Festival, nakasuot ng costume ang lahat. Natagpuan ni RE si Grace at sa wakas, sinabi niya na gusto niya ito. Ngunit mahinaong tinanggihan siya ni Grace at hinalikan ng kanyang pisngi bago pumunta sa kanyang nobyo. Pinagtawanan naman ni Dean ang kanyang costume kaya uminom si RE para makalimot. Pagdating ni na Ellie at Chris, sinubukan silang guluhin ni Noah at tinawag silang bastos kaya sinipa siya ni Ellie sa maselang bahagi ng katawan. Humugot si Noah ng kutsilyo ngunit tinapakan ni Chris ang kanyang kamay para makuha ito. Ginamit niya ang kutsilyo upang tusukin ng ilong ni Noah at binanggit ang bata na namatay dahil sa overdose. Sinabi ni Noah na wala siyang alam kaya sinugatan ni Chris ang kanyang ilong bago itapon ang kutsilyo. Samantala, naghiwalay sina Dean at Chris sa haunted maze kung saan paulit-ulit silang natatakot sa mga empleyado na nakasuot ng costume. Nagulat naman si Grace nang makita ang isang matandang babae na napapalibutan ng liwanag. Nang tawagin nito ang kanyang pangalan, lumayo si Grace ngunit muling nakita ang matanda sa ibang bahagi ng lugar. Agad siyang tumakbo at tinawag si Dean para humingi ng tulong ngunit inisip ni Dean na nagbibiro lamang ito tungkol sa nakakostyum ng mga empleyado. Bigla namang natakot muli si Grace sa matanda dahilan para siya ay matumba at mahulog ang kanyang telepono. Kumuha si Grace ng pala habang itinaas naman ng babae ang braso nito upang ituro ang nasa likuran niya. Lumingon si Grace at muling nakita ang babae. Sumigaw siya at hinampas ang babae gamit ang pala na naging dahilan ng pagkatumba ng matanda. Nang makabawi si Grace, hinawakan niya ang kanyang noo at napagtanto na mayroon siyang parehong sugat na katulad ng sa matandang babae. Ngumiti ang matanda at tumayo sa pamamagitan ng pag-ikot ng katawan nito. Sinimulan nitong habulin si Grace na tumakbo ng buong bilis. Nang mga oras na iyon, nag-aalala si Dean dahil hindi sumasagot si Grace sa tawag niya. Nataranta si Grace nang makarating sa isang dead end, ngunit sa kabutihang palad natagpuan niya ang isang nakatagong tunnel sa pader. Nagsimulang gumapang si Grace sa tunnel, ngunit sumunod agad ang matanda at hinawakan ng kanyang bukong-bukong at tinusok ang hita ni Grace gamit ang nakakatakot nitong daliri. Pagkatapos, ipinasok ng matanda ang kamay niya sa lalamunan ni Grace dahilan upang magsimulang magbago ang kanyang katawan. Matapos ang pakikipaglaban, nakalaya si Grace at patuloy na gumalaw hanggang marating niya ang gitna ng maze. Sa kasamaang palad, lumabas ang matanda sa poste na may ilaw at hinalikan si Grace upang tapusin ang kanyang transformation. Bago mamatay, nagawa ni Grace na hilahin at patunugin ang kampana na nasa poste. Pagdating ni Dean, wala na si Grace at natagpuan niya ang isang kupas at matandang katawan. Samantala, nakita ni Ellie at Chris si RE na naghahanap ng teddy bear para kay Grace at sinabi nito na ang iba ay nasa maze kaya sabay-sabay silang pumunta roon. Narinig din nila ang tunog ng kampana at dali-dali nilang pinuntahan si Dean. Samantala, sa gym ng paaralan, hindi matanggap ni Dean na ang katawan ni Grace ang kanyang nakita. Hindi pa rin makapaniwala si Dean. Sinisisi naman siya ni RE dahil siya ang naghamon kay Grace na hipa ng whistle na naging dahilan ng pagkamatay nito. Galit naman siyang itinulak ni Dean kaya tumakbo na lamang si RE palayo. Sinabi ng mga babae ang sinabi sa kanila ni Ivy at inamin nila na pareho nilang nararamdaman ang paglapit ng kamatayan. Ilang sandali pa, pumasok si Dean sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng bintana at sobrang lasing nito. Nang tumingin siya sa salamin, nagulat siya nang makita ang isang lalaki na may malubhang sugat at dumudugo. Humakbang siya palayo at aksidenteng nabasag ang lampara kaya dali-dali siyang kumilos upang buksan ang ilaw, ngunit bigla na lamang nawala ang lalaki. Pagkatapos, kumatok ang kanyang mga magulang sa pinto kaya't nagkunwaring nananaginip lamang siya. Sineta siya ng kanyang ama dahil sa pag-iinom at pagmamaneho ng lasing at sinabi na maaari siyang mamatay sa kanyang ginagawa. Samantala, sa bahay ni Chris, kinuwento niya kay Ellie na 1 taon na ang nakalipas mula nang ma-overdose siya. Dinala siya ng kanyang ama sa ospital gamit ang kanyang sasakyan, ngunit sa kasamaang palad nabangga sila ng truck sa daan at namatay ang kanyang ama. Minsan, naiisip niya na siya na lamang sana ang namatay.
Pinatahan siya ni Ellie at hinalikan at nauwi sa mas mainit na sandali ang kanilang pagkukwentuhan. Samantala sa bubong, nakaupo si R.E. habang umuulan at iniisip si Grace. Bigla naman siyang nagkaroon ng isang pangitain na nakita niya ang dugo sa kanyang mga kamay at sa teddy bear, kasunod ang isang katawan sa loob ng industrial grinder. Ngunit ang lahat ng ito ay nasa isip niya lamang. Kinabukasan, bumisita si R.E. at ang mga babae kay Ivy na may sakit at nakahiga sa kama. Ipinaliwanag niya na upang mapatigil ang sumpa, kailangan nilang ilipat ang kanilang kamatayan sa ibang tao sa pamamagitan ng pagmarka sa kanila gamit ang kanilang dugo. Nang tumingin si Chris sa salamin, nakita niya ang kanyang kamatayan. Nakita niya ang sarili na may karayom sa braso. Nang mawala ito sa kanyang paningin, bigla namang namatay si Ivy sa kama. Pagkatapos, pinag-usapan ng tatlo kung ano ang kanilang gagawin. Gusto ni R.E. na ipasa ang kanyang kamatayan, ngunit nakikita ito ni Ellie bilang pagpatay at tutol siya rito. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sa huli, umalis si R.E. ng mag-isa. Sa bahay, nakita ni Dean ang balita tungkol sa pagkamatay ni Grace at pinatay niya ang TV. Nananatili siyang in denial. Sa mga oras na iyon, bahagyang bumukas ang kanyang pinto at may nakakatakot na kamay na sumilip sa silid. Binato ni Dean ang upuan ng pinto na nakakuha naman ng atensyon ng kanyang mga magulang. Dali-dali siyang nagsara ng pinto upang mapigilan silang pumasok at naglagay ng ilang kasangkapan upang harangan ito. Pagkatapos, gumalaw ang mga hanger sa kanyang closet at lumabas ang kamatayan ni Dean. Hinawakan nito ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay gumalaw na gaya ng sa isang car accident. Lumitaw ang lahat ng sugat sa kanyang katawan, nabasag ang kanyang mga buto at nasira ang mga organs. Nang makapasok ang kanyang mga magulang sa silid, nakita nila ang bangkay ni Dean na bumagsak sa sahig. Samantala, hinahanap ni na Chris at Ellie si R.E. sa kanyang kwarto, ngunit wala siya roon. Natagpuan nila ang mga larawan nito sa steel mill kung saan siya nagtatrabaho at isang comic tungkol sa isang anti-hero na pumapatay sa masamang tao na maaari nilang maging clue. Sa labas naman ng simbahan, nagpaalam si Noah sa mga bata at nang makaalis ang lahat, pumasok naman si R.E. sa loob na may hawak na baril at pinaputukan ng isang base upang patunayan kay Noah na seryoso siya. Bigla namang tumunog ang kampana ng simbahan at na-distract si R.E. Agad namang sumugod si Noah upang subukang kunin ang baril. Nag-away sila hanggang sa bumagsak si R.E. at nakuha ni Noah ang baril. Ngunit nang subukan nitong barilin si R.E., hindi ito gumana. Hinampas naman ni R.E. si Noah gamit ang tray upang pabagsakin siya. Ilang sandali pa, nagising si Noah at natagpuan ng sarili na nakatali sa isang upuan sa steel mill. Pagkatapos, kinuha ni R.E. ang kaunting dugo mula sa kanyang sariling kamay at inilabas ang whistle na nagdulot ng panginginig sa kanyang braso. Nang planong markahan na ni R.E. si Noah, tumating ang mga babae upang pigilan siya, ngunit pinigilan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanila. Nagsimulang magmakaawa si Noah at dahil nakikiusap din ang mga babae ay umatras na si R.E. Sinabi ni R.E. na ang lahat ay kailangang mamatay na nagbigay kay Chris ng isang ideya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni R.E. ang kanyang kamatayan. Hinila ng hindi nakikitang puwersa ang kanyang sugatang braso dahilan upang mahulog ang baril. Hinawakan siya ng mga babae upang subukang iligtas, ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan dahil nakatakda na siyang mamatay sa loob ng grinder. Nang kalahati na lang ang kanyang katawan na natira ay sumabog ito. Nawalan naman ng malay si Noah at nagkaka-breakdown si Chris at kailangang pakalmahin siya ni Ellie na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang ideya. Nagmadali ang mga babae pumunta sa kotse ni Ellie upang kunin ang mga kagamitan mula sa hospital habang ipinaliwanag ni Chris ang kanyang plano. Gamit ang insulin, maaari nilang patigilin ang puso at ibalik sa buhay gamit ang adrenaline. Ito ay maituturing na kamatayan na magtutulak sa kanilang mga kamatayan palayo. Dinala nila ang mga kagamitan sa loob ng gusali kung saan nakita ni Chris ang kanyang kamatayan na naghihintay. Gamit ang mga bagay mula sa mill, inayos nila ang lahat at isinara ang pinto. Gusto ni Chris na iligtas muna si Ellie. Ngunit nagulat siya
nang nag-inject si Ellie ng insulin sa kanyang braso na nagpa-realize kay Chris na ang kanyang kamatayan ay pinapakita mismo ang eksaktong sandaling ito. Bumagsak ang katawan ni Chris sa isang bathtub na puno ng yelo at tubig at hinayaan ni Ellie na manatili doon hanggang sa huminto ang puso nito. Pagkatapos, hinila ni Ellie si Chris palabas at nag-inject siya ng adrenaline bago sinimulan ang paggamit ng defibrillator. Halos magising si Chris, ngunit ang kanyang kamatayan ay lumitaw sa kanyang subconscious at pinanatiling patay si Chris. Nagsimulang mag-CPR si Ellie, ngunit mahigpit na hawak ng kamatayan si Chris. Sa sandaling iyon, nagising si Noah at nakatakas mula sa upuan, hinawakan ng baril at sinimulang hampasin ang pinto gamit ang mace. Pagkatapos, lumitaw din ang kamatayan ni Ellie na nakita niya noong assembly. Binutas naman ni Noah ang pinto at ipinasok ang kanyang braso upang magpaputok. Sinira ang defibrillator dahilan upang masaktan si Ellie. Hindi nito napigilan si Ellie sa pagtawag sa pangalan ni Chris na nagbigay dito ng sapat na lakas upang tuluyang itulak ang kamatayan palayo. Nagising si Chris at nakita si Ellie na nagka-seizure sa sahig habang pinapanood siya ng kanyang kamatayan. Sa sandaling iyon, pumasok si Noah at sinabi na may trabaho ang Diyos para sa lahat. God's got a job for everyone. Hinawakan niya ang dugo ni Ellie na nagdulot sa pagkawala ng kamatayan nito. Pagkatapos, lumitaw ang sariling kamatayan ni Noah at pinaputukan niya ito gamit ang baril, ngunit bawat bala ay nasasaktan din ang kanyang katawan. Bumagsak siya at agad siyang hinabol ng kanyang kamatayan upang kitilin ang kanyang sariling buhay. Niyakap ni Chris si Ellie habang makikita na isang bala ang sumira sa whistle. 3 buwan nang lumipas, minsan ay nakikita pa rin ni Chris ang kanyang kamatayan, ngunit natutunan niyang mamuhay ng masaya dahil sa kanyang relasyon kay Ellie. Samantala, may isa pang babae ang nakakita ng artifact sa kanyang locker. Sa assembly, inilabas ng babae ang whistle at hinipan niya ito. Ang moral lesson ng kwentong ito ay kung ano-anong krisis na ang dumarating sa Pilipinas at tila ba nagkakalimutan na. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.